Kumusta? Ako si Dr. N. Jambu, Senior Consultant Orthopedic Surgeon mula sa Apollo Vaanagaram Hospitals. Ngayon, tatalakayin ko ang tungkol sa polytrauma. At ano ang polytrauma? Dapat magkaroon ng kamalayan ng mga tao. Dahil maraming beses mayroong maraming pagkakaiba sa pagitan ng polyskeletal injury na kung saan ay itinuturing bilang polytrauma. Kapag mayroong maraming bony fractures, tinatawag itong polyskeletal injury. Ano ang mga bagay na dapat mong malaman sa isang polytrauma? Ang pinakamahalagang bagay ay kapag ang isang pasyente ng polytrauma ay dumating sa casualty, ang karapatan mula sa pasyente na kinuha mula sa lugar ng pinsala hanggang sa emerhensya, ang buong proseso, ito ay dapat na mabilis na sinusubaybayan. Ang aming driver ng ambulansya ay agad na nagpapahiwatig o nagpapaalam sa aming emergency team upang sila ay handa kung ano ang susunod. Kaya sa sandaling dumating ang pasyente, ang pang-emerhensyang manggagamot ang nangunguna at sila ay naglalarawan at ginagawa nila ang tinatawag mong ABC, Airway Breathing Circulation, at pinatatag muna nila ang pasyente. Kaya ang susunod ay pagkatapos ng sirkulasyon ng paghinga sa daanan ng hangin, ito ay ang lugar ng pinsala. Ipagpalagay na nangingibabaw ang pinsala sa ulo at ang pasyente ay may napakahirap na Glasgow Coma Scale. Pagkatapos ay ang neurosurgeon ang kukuha sa pasyente at siya ay nagsimulang mamagitan. Sa kaso ng orthopedics, ang maraming pinsala sa buto kasama ng iba pang pagkakasangkot sa system, naglalapat kami ng phenomena na tinatawag mong damage control orthopedics. Ano ang DCO? Tinatawag namin itong DCO, Damage Control Orthopedics, o iba pang paraan na tinatawag naming ETC, maagang kabuuang pangangalaga. Kailan gagawin kung ano? Iyon ay gumagawa ng napakahalagang punto ng pagbabago sa kinalabasan ng pasyente. Kung gagawa tayo ng Damage Control Orthopedics o maagang kabuuang pangangalaga ay nakasalalay lamang sa iba't ibang salik sa pagdating ng pasyente sa nasawi. Kumbaga, tulad ng iyong systolic blood pressure. Susunod, ilang unit ng dugo ang naisalin, ano ang kanyang base deficit, kung siya ay acidic. Bukod doon, kung nagkaroon ng hyperthermia, ang hyperthermia ay isa na papatay sa pasyente kung merong hyperthermia. Pagkatapos ng lahat ng ito, kumuha din kami ng serum lactate. Ano ang antas ng serum lactate? Kaya tulad nito, merong iba't ibang mga kadahilanan na isinasaalang-alang namin upang magdesisyon kung gagawa ako ng isang damage control orthopedics o maagang kabuuang pangangalaga. Ang ginagawa namin sa damage control orthopedics kapag may major bony fracture, hindi kami gumagawa ng pangalawang hit sa pasyente. Ang unang hit ay nangyari na sa panahon ng pinsala sa aksidente sa kalsada. Ang susunod ay ang ginagawa natin dito. Kaya ang susunod na hit ay hindi natin dapat ibigay. Ang tawag diyan ay damage control. Hindi na namin gustong magpatuloy sa anumang issue sa pasyente. Kaya gumawa kami ng isang bare minimum procedure kung saan ang mga vitals ng pasyente ay hindi binago. Kasabay nito, ang ilang paggamot ay ibinibigay upang ang mga buto ay maging matatag sa anyo tulad ng, alam mo, panlabas na fixator. Imbes na mag-intramedullary nailing tayo sa pamamagitan ng reaming para sa femur o tibia ng 2 hanggang 3 oras at gumawa ng major procedure, gumawa tayo ng external fixator at stabilize ang pasyente at kahit na may pelvic fracture na dumudugo, gumawa tayo ng external fixator at siguraduhin na ang pagdurugo ay naaresto. Ang hemodynamics ng pasyente ay na-stabilize at pagkatapos ay 4 na oras namin didos na naobserbahan ang pasyente. Ang tinatawag nating ito ay ang panahon kung saan maaaring mangyari ang pangalawang hit. From the 2nd day to 5th day, we make sure the patient is stabilized, all the blood products are given, like your Paxils or FFP, whatever is required is given. And then once the patient is stabilized, we take him for a primary treatment like your nailing or internal fixation after 5th day or 6th day. Kahit na sa kaso ng mga bukas na bali, gumawa kami ng isang panlabas na fixator at hugasan ang mga ito at siguraduhin na ang pasyente ay hindi makakakuha ng anumang uri ng impeksyon. Pati na rin ang ilang paggamot, mahusay na paggamot ay ginawa sa pasyente. Kaya ang ganitong uri ng patakaran ng damage control orthopedics o maagang kabuuang pangangalaga ay inilalapat sa kaso ng polytrauma. Ito ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng paghatol ng pangunahing gumagamot na orthopedic surgeon. Kaya't narito ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa polytrauma at ang paunang paggamot nito kung paano inilapat ang DCO o ETC sa isang pasyente ng polytrauma. Salamat po.